Ang dami nagtatanong kung paano daw mag-apply sa South Korea, kung may agency daw ba, or kung ano bang limit ng age, kung pwede pa ba ang 40 pataas. Tapusin nyo ang video na ito at para sa mga nagbabalak na mag-apply dito sa South Korea ay malaman yung qualifications tsaka kung paano ang proseso. Dahil life-changing talaga pag nandito ka na. In terms sa sahod tsaka sa bonus na lang yung mga magandang lugar dito. Yun, simulan na natin. Let's go! Sa nagtatanong kung may agency daw ba, wala pong agency dito. Sa mga nag-aalok sa inyo na kung may na tutulungan kayo na makapunta dito ay scam po yun. Ang tanging paprocess lang ng papel po ay DMW or Department of Migrant Worker. Dapat may valid passport ka, at least 1 year validity. Then kapag may passport ka na, yun, pwede ka na mag-register sa e-registration sa DMW portal. Then mag-aral ng Korean language. Pwede ka mag-enroll sa KLC or pwede din naman self-study. Yung advantage lang talaga na nag-enroll ka sa KLC, yung mabilis ka matututo, tsaka yung ibang KLC gaguide ka simula hanggang sa makaalis ka na. Nasa range ng 5K to 10K siguro yon pag nag-enroll ka sa isang KLC. Pero kung wala ka namang budget, pwede din namang self-study lang. Maraming way para matuto tulad ng research, YouTube, Google. Manonood ka lang. Halos lahat ngayon nasa internet na yung mga tutorial kung paano matuto. Take note lang po, hindi po obligado na mag-enroll ka sa isang KLC. Marami nang nakapasa na self-study lang. At marami na rin nakaalis na self-study lang. Depende naman yun sa inyo kung ano yung preferred nyo. Kung mabilis kayong matuto kahit sa YouTube lang, hindi mag self-study na lang kayo, mas tipid pa, di ba? Tinuturo din yung yung technique. Yun sa ibang KLC. Pero yung iba kasi naman malimit yung tinuturo lang nila, yung basic pagbasa at saka yung pagsulat. Dapat lagi kang updated sa DMW kung may registration ng exam, dahil doon sila nagpo-post sa DMW website. Tanda ko yung dating binayaran ko sa exam ay nasa 1.4 din ata yun. Pero depende sa palitan ng dollar ngayon. Sumali ka sa mga FB group. Yun, malaking tulong din yun, yung group ng EPS topic. Dahil pwede ka doon magtanong kung may mga tanong ka. Lalo na kung self-study ka lang, walang mag-guide sa'yo. Pwede kang magtanong doon sa pag sumali ka sa mga FB group ng EPS topic. At dito tayo sa qualifications na. At sa age po, ang tinatanggap dito ay 18 to 38 years old. Bago ka mag-register sa exam ay hanggang 38 lang talaga ang ina-allowed nila. Kahit single ka, kahit double ka, kahit married, pwede ka mag-apply dito. Kahit wala ka natapos, kahit elementary graduate ka lang, high school graduate, college graduate, pwede ka dito. Basta ang kailangan lang naman kasi may pasay mo yung EPS topic exam. Dahil dito naman, hindi ka magpapasa ng diploma. With or without experience, pwede pa mag-apply. Ako nga isang IT graduate. Tapos wala pa akong first job. Ito yung first job ko. Tsaka first time ko rin mag-abroad. February 16 ako nung nakapasa, tapos February 16 ako nung nakapasa sa exam, tapos nung may selection ng March, 1 week na selection ata yung March 23. Yun, na-hard din ako, tapos halos February, March, April, May, June.
February, March, April, May, June, July. July 25 ako dumating dito. Halos 5 months din na 5 months din na pag-iintay. Ang bilis na rin yun kasi dati mga taon lang iniintay bago makaalis yung iba. Lalo na yung inabot ng pandemic. No height and weight limit po. Kahit kay 3 feet, 4 feet, 5 feet, pwede ka dito. Kahit gaano kang kaliit, gaano kang katangkad. Tsaka wala din pong weight limit. No height and weight limit. Kahit kay mataba, kahit kay payat, pwede. Girl boy, bakla tomboy, pwede ka dito. Tattoo, pwede din may tattoo. Huwag kayong matakot kung may tattoo kayo sa katawan, pwede dito may tattoo. Habang wala ka pang 38, sulitin mo na, sumubo ka na. Malay mo, ito yung kapalaran mo at yung magpapabago ng buhay mo. Di ba? Dapat wala kang criminal record. Kasi kailangan din dito yung NBI clearance. Hindi ka makakuha ng NBI pag may ka. Hindi ko natanda kung saan kailangan NBI, basta kailangan sa document 'yon. Hindi ko alam kung sa visa process, hindi ko natanda kung sa visa processing 'yon. Dapat wala ka nakakahawang sakit tulad ng active lung scar, HEPA, tuberculosis, syphilis, AIDS, tsaka HIV dahil halos tatlong medical din ang pagdadaanan bago makarating dito. Dalawa sa Pilipinas, tapos isa dito sa Korea, kaya kung may nakakahawa kang sakit, hindi ka rin makakalusot. Pero maganda pa kung alam mo nang may sakit kay gamutin mo na diyan sa Pilipinas pa lang. Dahil dati may case noong pagdating namin dito sa dito sa Korea, may napauwi doong dalawang Myanmar ata. Myanmar. Dahil may na-detect ata sa kanila nung nag-medical kami doon sa Korea. Kasi kapag dating mo dito sa Korea, yung unang araw mo may medical ka agad. Malupit ang medical nila dito. Malalaman agad sa dugo pa lang kung may sakit ka o nagdadrugs ka, kung may nakakahawang sakit. Yun. Kaya kung nakalusot ka sa Pilipinas, hindi ka makakalusot dito kung talagang may nakakahawa kang sakit ka or nagdadrugs. Dapat hindi ka colorblind dahil merong Ishihara test. Bukod sa EPS topic exam test ay meron ding Ishihara test. Mabilis lang yung Ishihara. Tsaka malapit lang din yung papel na pinapakita ng Koreano. Kitang-kita mo. Ako nga kahit 250 ang grado ko sa mata, kitang-kita ko pa rin kahit nung inalis ko yung aking salamin. Hindi naman kailangan Korean yung pagsagot nyo pag yung tatanungin kayo yung kung anong number na nakikita nyo. Hindi naman Korean, pwede namang English yun. English lang naman pinapasabi ng Koreano doon. Tsaka kung alam mo naman colorblind ka, i-practice mo na lang. Marami naman mga papel sa YouTube na makikita mo, tsaka sa Google na same din sa Ishihara test. Yung practicein nyo. Malay mo magamot pa yan. Tsaka doon sa mga may salamin na may grado tulad ng akin, pinapatanggal yan ng mga Koreano. Kasi sa case ko dati, pinatanggal yun sa akin. Iba-iba din ata ng nag-handle na Koreano. Yung iba pinapatanggal, yung sabi ng iba hindi daw pinatanggal yun sa kanila. Pero kitang-kita mo kung hindi ka talaga colorblind, huwag kang kabahan, kitang-kita mo yun. Dahil halos halos abot mo din ng isang kamay na ganyan, ang layo. Parang wala pa parang malapit lang talaga. Kaya kahit malabo ang mata mo, kitang-kita mo talaga yung number. Ayun lang muna sa ngayon.
bago na yung mga susunod. Basta ang first step ay dapat maipasa mo muna yung EPS topic exam dahil yun yung pinaka step 1 talaga. Yo, salamat sa panonood. Share nyo tong video at para malaman din ng iba kung paano mag-apply sa South Korea. Yo, peace.